Another day, another vlog. Thank you Lord for this day. Hi mga chiko, welcome back to my vlog. So for today's video, tara samahan nyo na naman ako sa panibagong araw na to. And ayun na nga mga chiko, bali maaga nga akong gumising ngayon dahil nga maglalaba daw yung nanay ko. Pero syempre, para mainitan yung ating sikmura, inom muna tayo ng 1 drum na kape. Ay rugo, ako yung taong kapag hindi ako nakainom ng kape sa isang araw, Diyos ko, talagang hindi ako makakapagtrabaho ng maayos. Kaya kung gusto nyo maayos yung mga tatrabahuhin ko, Diyos ko, kape lang, sapat na. Marami nga nakapansin sa akin na medyo tumataba na nga daw ako. Aba, ako din naman napapansin ko kasi may salamin din naman kami. Mas okay na nga siguro yung tumataba ka na may kinakain kesa naman sa may kinakain ka nga, pumapayat ka po. Charis. Nang matapos nga akong magkape, lumabas nga muna ako dahil medyo nagliliwanag na at maaga nga nagising yung pamangkin ko. Lumabas nga muna ako at tinalagaan ko muna siya. Ay, go, itong pamangkin ko na to para magtatrabaho sa bukid. Kaagang nagigising. At dahil nga hindi naman din masama sa bata yung pagpapaaraw, ito't pupuntahan namin yung araw dahil nainip na kami. Kanina pa namin hinihintay, ayaw pa lumabas. At fast forward nga pagkatapos nga namin dun sa labas ng pamangkin ko, pumasok na nga ako, saktong-sakto, nakapagluto nga pala yung nanay ko ng bulaklak ng kalabasa. Ay lugo, sigurado mapapaagang kumain yung atchinyo for today's video kasi nga favorite na favorite ko tong gulay na to. Bali, ginisa nga lang pala yan sa bagong, tapos meron nga pala kami natirang tilapia nung gabi kaya isinahog na lang dito. Marami nga din kaming natirang kanin nung gabi kaya naman isinangag na nga lang nung kapatid ko. O diba, sumeselan na lang yung atchinyo kung hindi pa ako kakain. Bukod nga doon sa sinabawang gulay, meron nga din palang pinritong hotdog dito at mga itlog. Bali, kung hindi nga ako nagkakamali, ito nga yung hotdog na ipinamigay nung bago magpasko. Ay rugo, sigurado makaka-relate lahat ng taga Pampanga. Hindi na nga din pala ako nakatiis, eto't nagsandok na nga din pala ako ng ulam dahil mainit-init yung sabaw, eto't nagkagana akong kumain. Masarap nga din yung gantong ulam lalo na kung sawang-sawa ka na sa karni. Kung ako nga yung papipiliin, gulay o yung karni, syempre yung karni. Charis, syempre yung gulay. Nang matapos nga akong kumain, eto't lilinisin ko muna yung mga pinagkainan ko dahil magluluto pa ako ng ulam pananghalian. Bali, kung mapapansin nyo nga yung nanay ko naglalaba dun sa labas. Inaantay ko lang talaga siyang matapos at magbabanlaw na din ako. Alam nyo naman ako nakatoka sa pagbabanlaw ng damit. Matapos ko nga linisin yung mga pinagkainan ko at itong lababo, ito, bumili nga pala yung nanay ko ng isang malaking bangus kanina at ito nga daw yung tatanghalian nila. Bali, ito nga, nilinisan ko na nga pala itong bangus tapos ito't pinatuyo ko na muna dito sa strainer. Paksiw na bangus talaga yung lulutuin namin dito pero dahil gusto kong pahirapan yung sarili ko, pinatisang bangus ang gagawin natin for today's video. Ito nga sa pinatisan, mangangailangan tayo ng talong, mga 10 kilo. Charis. Kapareho lang din naman siya ng paksiw na nakasanayan natin. Ang pinagkaiba lang ito, ginigisa siya tapos nilalagyan nga siya ng patis. At bukod nga dun sa talong na gagamitin natin, naghiwa na din pala ako ng 3 pirasong kamatis, bawang at sibuyas at syempre ang pinakaimportante sa lahat, yung luya. Dinagdagan ko na nga din yung pinaghihiwa kong luya dahil masarap nga sa pinatisan yung maraming luyo. At nang mai-prepare ko na nga lahat ng mga gagamitin natin, nagpainit na nga din pala ako ng mantika dito sa kawali tapos nilagay ko na nga pala itong luyo. Halu-haluin lang natin at antayin natin mag-brown yung luya, then pwede na nating isunod yung bawang at sibuyas. Hindi naman mahirap lutuin tong pinatisan na to, kumbaga in-upgrade lang naman natin yung paksiw natin. Kaya naman kung hindi ka pa nakapagluto ng gantong pinatisan, ay grabe, itry mo talaga naman mapaparami ka sa kanin. Pagkatapos ko nga mailagay yung bawang at sibuyas, ito't isinunod ko na nga yung pinaghihiwa natin kanina na kamatis. Masarap din kasi sa pinatisan yung meron siyang kamatis at pwede rin naman din sa paksiw. Bukod nga kasi sa nakakadagdag kulay siya sa niluluto natin, masarap din naman siya lalo na pag naihalo sa pagkain. Lalagay na din pala tayo dito ng konting paminta tapos pwede na din tayo maglagay ng patis. Balitansyahan lang din naman yung paglalagay ng patis kasi mamaya yan yung magsisilbing pampalinamnam nitong ating pinatisan. At pagkalagay nga ng patis, sunod ko nang inilagay itong ating mga bangus. Ay rigo, baka magtaka na naman kayo kung bakit may kaliskis yung mga bangus namin. Ganito po talaga kami magpaksiw dito. May kaliskis, pinatisan man yan o paksiw. At parang nga kumapit yung lasa nung iginasa natin kanina, kailangan nating halu-haluin dito yung bangus. Pagkatapos nga nating halu-haluin, ito tilalagay ko na nga yung mga pinaghihiwa natin na talong. Gusto ko pa nga sana maglagay ng ampalaya dito pero dahil wala kaming stock ng ampalaya, okay na tong talong. Masarap din naman to lalo na dito sa ating pinatisan. Ilagay ko na nga lahat ng talong, bali naglagay na nga din pala ako dito na suka. At pagkalagay nga ng suka, bali tatakpan muna natin siya siguro mga 5 minutes hanggang sa maluto yung bangus natin. And fast forward nga after 5 minutes, nilagyan ko na nga din pala ito ng betchin and then ayan, nilagyan ko na din pala ng siling haba. At after nga natin mailagay yung siling haba, pakukuluan lang natin siya ng 2
minutes, then ayun, pwede na din natin kainin. Bali, hindi na nga muna ako kakain ngayon dahil nga busog pa naman ako doon sa kinain ko kanina. Shinare ko lang din pala tong recipe ng bangus na to para at least meron ko yung idea kung anong pwede nyong lutuin bukas. At after ko nga makapagluto, eto't pinuntahan ko na ngayon nilalaban ng nanay ko. Tinulungan ko na nga siya magpaikot dito sa washing para agad na din kami matapos. Konti lang din naman yung nilaban namin today dahil ito nga lang yung mga sinuot nung Pasko. Mainam nga na nakapaglaba kami bago magbagong taon. Baka isang taon kaming naglalaba kapag hindi namin nilaban to. Charis. At fast forward nga, pagkatapos ko nga magbanlaw, eto't naligo na din ako para makapagpahinga na. At heto nga habang nagpapahinga ako, nanonood nga pala ako ng mga vlog ni Alex Gonzaga. Diyos ko, tuwang-tuwa ako. At bago nga matapos yung video na to, thank you so much for watching. God bless everyone and don't forget to like, follow, and share. Bye!